Update tayo sa lagay ng panahon kung saan nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa mga pag-ulan doon. Kausapin natin sa Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Opo, nasa na po yung eksaktong location ng low pressure area na binabantayan natin na sinabayan pa ng ITCZ? Opo, actually kaninang 3 a.m. yung LPA nasa may 375 kilometers west-southwest ng Aborlan, Palawan. Although as of 8 a.m. ito ay nakalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, ito ay nakakapagpaulan pa rin sa lugar ng Palawan. Magiging bagyo pa po ba ito? Itong low pressure area na ito ay napakababa pa rin ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ba't may mga lugar pa po na nananatili pa rin mataas yung heat index? Opo, actually nasa dry season pa rin naman po tayo. And although may mga areas pa rin naman tayo mga inuulan due to ITCZ and thunderstorm, pero nonetheless nasa dry season pa rin po tayo. Pero ito pong low pressure area, hudyat na ba ito na malapit na yung pagsisimula ng tag-ulan? At ano ba yung mga parameters na inyong tinitingnan? Opo, actually po, yung pagiging maulan, napansin nga din po natin dito sa around Metro Manila, naging maulan rin po. So nakikita po natin na possible na nga din po yung papunta na po tayo sa pagiging maulan or papunta na po tayo sa wet season. So actually, may mga parameters nga po tayong tinitingnan. Mostly ang tinitingnan natin yung mga synoptic station natin na nasa may bandang west ng ating bansa. So titingnan natin yung accumulated rainfall and yung days kung tuloy-tuloy ba yung mga pagpapaulan nito. At ayun po ay titingnan na ating mga kasamang climatologists, and then after kapag na-meet na yung parameters, possible na po tayong mag-declare ng rainy season po. Ano pong asahan nating panahon dito po sa Metro Manila sa mga susunod na araw? O sa mga susunod na araw, nananatili pa nga rin po yung mainit at maalinsangang panahon, although clear, morning until tanghali, and then pagdating ng hapon, doon nga po tumataas yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Okay, maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Salamat po.